Good morning, good afternoon, good evening to each and everyone, especially those at the other side of the world. There is no time and space between us. There's only this present moment, and we are one. Today, on diary entry number 1255, this is Father Michael Sopochko talking to Faustine. As concerns yourself, sister, it is good that you are remaining in a state of holy indifference in everything that pertains to the will of God, and that you are better maintaining a state of equilibrium. Please do your best to keep this equanimity. Now, as regards all these matters, you are to depend exclusively on Father Andras. I am in complete agreement with him. Do nothing on your own, sister, but in all matters, take counsel from your spiritual director. I beg you to keep your level-headedness and as great a calm as possible. One more thing. I am having printed the chaplet which is to be on the back of the image, as well as the invocations that resemble a litany. These two will be placed on the back. Another large image has also been printed, and with it a few pages which contain the novena to the Divine Mercy. Pray, sister, that this be approved. Tungkol sa iyong sarili, sister, mabuti na manatili ka sa isang kalagayan na may banal na kawalang interes sa lahat ng bagay na nauukol sa kalooban ng Diyos, at sa mas mahusay na mas mahusay kung mapapanatili ang isang balansyadong kalagayan. Mangyaring gawin ang iyong makakaya upang mapanatili ang balansing ito. Ngayon, tungkol sa lahat ng mga bagay na ito, dapat kang umasa lamang kay Padre Andras. Ako ay lubos na sumasang-ayon sa kanyang mga spiritual na payo sa iyo. Nakikiusap ako na panatili ng iyong pagiging mahinahon at kalmado hanggat maaari. Isa pa, ipinaiimprenta ko ang chaplet na ilalagay sa likod ng imahe, pati na rin ang mga panalangin na katulad ng isang litanya. Ito'y susulat din sa likod. Isa pang malaking imahe ang ipinaiimprenta ko at kasama dito ang ilang pahina na nagtataglay ng nobena sa banal na araw. Ipagdasal mo, sister, na maaprubahan ito. So matatandaan natin na si Father Michael Sopochko visited the convent and he stayed there for a couple of days. And kahapon, nagmimisa siya. Ngayon naman, it's a personal conversation. At isinulat ni Faustina ang kanyang mga habilin or instruction. Kasi nga, si Father Michael ay paalis-alis, ganun ano. So, hindi siya magtatagal, aalis naman, maaring babalik sa kanyang deployment or a new assignment or wherever. But then, may iwan na naman nga si Faustina. So, as a spiritual director, siya yung pangunahing spiritual director ni Faustina. Yung spiritual director, ipinagkatiwala siya sa isa pang spiritual director, si Father Andras. So, pareho ito na spiritual director ni Faustina. Subalit, ang primary SD niya ay si Father Michael. Secondary si Father Andras. Ang sabi niya, makikinig ka. Pinagkakatiwala kita sa kanya, no? Napaka swerte naman kasi may kapalit, no? Sa mga panahon na mangungulila si Faustina, sa mga panahon na kailangan niya ng kausap, sa mga panahon na may hindi siya maintindihan sa kanyang mga visions, or sa mga bagay na nangyayari sa kanya,
Father Michael would be there. I mean, Father Andras, no? Kasi nga, nandun lang si Father Andras sa kanilang kumbento. Kaya, yung mga dati na nararanasan ni Faustina na nalulumbay kasi wala si Father Michael. Walang makausap, walang mapaghingahan kasi nga yung kanyang mga karanasan dahil mga extraordinary, hindi naman niya pwedeng ikwento sa mga madre. So, ang tanging pwede lang niyang pagsabihin, syempre, din niya na makakaunawa sa kanya. Kaya swerte niya kasi dalawang binigay sa kanyang SD ng Panginoong Yesus. Sabi lang niya, manatili ka na kalmado, no? At nagtitiwala sa Panginoon sapagkat ito ang laging magdadala sa kanya sa mabuting landas. No? Kasi pag hindi mo isinailalim ang sarili mo sa kalooban ng Diyos, palagi kang magtatanong, palagi ka malulungkot at baka mawalan ka pa ng tiwala sa Panginoon kasi marami kang masyadong magiging questions, no? But if you put yourself under the trust or under the care of the Lord Jesus, tiwala lang. Sabi niya, hindi ka mapapano. You will be able to maintain that equilibrium. Ngayon, susunod ka lang din. Susunod ka kay Jesus sa kanyang sinasabi sa'yo at kung hindi mo siya maramdaman, sa spiritual director ka makinig kung ano man ang sasabihin niya sa iyo. Yung isang bagay pa na sinabi dito ni Father Michael, and this would be for the first time, no? Ang pagkakaroon ng printing ng imahe ng banal na awa sa papel, sa mga parang polyeto, no? At sa likod ay isusulat doon yung divine, parang dasalin, ang chaplet, tapos merong novena, merong invocation, may litany, parang gano'n, no? Sabi niya ay mga panalangin na kawangis ng litanya. So that was the first time at ito ay hindi pa approved. No? Pero nag-circulate din ito kahit hindi pa hindi, kasi nga 'di ba na-ban yung mga kopya na yan, butit na imprenta. Right after it was banned, may mga nagamit pa rin silang materials. Pero yun nga, these materials were already illegal during that time. Kaya lang, tinabi nila, no? Hindi ipinapakita para maiusad ang devotion to the Divine Mercy. Kung kaya, ito ang actually ay nakarating. Itong na to, no? Materials na to. Binigay yan ni Father Michael kay Father Joseph na naging wanted din sa mga Gestapo. Tapos ito ay tinawid niya ang karagatan, umalis siya ng Poland, punta siya ng US. Sa kabila ng higpit ng mga Gestapo, nakalusot naman siya. And yun nga ang sinabi ni Father Joseph na kapag siya ay nakarating ng US, iaalay niya ang sarili niya para sa pagpapalaganap ng debosyon ito. At ginawa po ni Father Joseph ang kaniyang pangako. Siya ay ligtas na nakarating sa Amerika at mula doon, may tinatawag na spark, no? Nagkaroon ng spark sa Amerika at mula doon, kumalat ang debosyon sa banal na awa sa labas ng Poland. Kasi nakakonfine lang yung devotion dati sa Poland, kaya for the first time, kumalat ito sa labas. At itong mga materials, printed materials na sinasabi ni Father Michael ay nakarating doon. Marami nang lumabas ng mga ganito na pagkatapos ng edisyon. Unang edisyon ito, unang version ng brochure parang ganun ang itsura niya. No? Kasi may novena, may mga prayers. So complete yung devotion sa na ito, may image, may nakalagay na Jesus, I trust in you.
no? Tapos merong novena at may chaplet, no? Ang wala lang dito ay yung 3 o'clock prayer. Kasi yung 3 o'clock naman later na lang yan. Wala yan sa diary yan, 3 o'clock prayer. Gano'n na lang ang tiwala ni Faustina kay Michael, Father Michael at si Michael kay Faustina. Kung kaya ang mga ito sa awa ng Diyos, sa kabila ng kanilang mga tiniis na mga sufferings, para makaabot ang debosyon kung ano tayo meron ngayon. So makikita niyo, ma-appreciate niyo, ito yung pinagdaanan ng ating debosyon sa banal na awa. No, yung dangers na kinarap ng mga ito, yung sufferings, napakatinding sufferings na dinanas ni Father Michael, and Faustina died because of this. Kasi nga yung sufferings niya, related yan sa pagiging banal niya. At kung hindi siya magiging banal, hindi rin magiging banal ang debosyon. The carrier, the transmitter, the channel has to be holy. Otherwise, magiging madumi, hindi seed. Kaya talagang from the start, no, hindi ba pinanganganak si Faustina, pinili na yan ng Panginoon, pinabanal na niya sa sinapupunan, at sa pagkakapanganak sa isang kaluluwang ito na pinili ng magpalaganap ng debosyon, no, ginagawa ng Panginoon ng lahat para ito'y maprotektahan. Dahil kapag hindi niya aalagaan ang mga kaluluwang ito, hindi magaganap ang dakilang plano ng Diyos. Ito'y magpapatuloy, of course, ng kanyang pagliligtas. Hindi naman nag-culminate. Nag-culminate sa pagkakapako niya sa krus. But then, it continues, no? Nagpapatuloy ang pagpapakong iyan natin na ginagawa sa Panginoon. Kung kaya kailangan ang patuloy din pagpapalaganap ng banal na awa. Sapagkat habang ipinapako natin ang Panginoon, patuloy natin ipinapako ang Panginoong Hesus sa krus, patuloy na nangangailangan ng awa ang mundo. Ayun. Kaya mayroong divine mercy sapagkat patuloy nating ipinapako ang ating Panginoong Hesus dahil sa ating kasalanan.